Purihin po ang Diyos mga kapatid, let's all bow our head. Muli Amang Banal, nagpapasalamat kami sa gabing ito, Panginoon. Muli ikaw na naman ang magiging sentro, Panginoon. Hallelujah ng aming pong pangangaral. Maraming salamat dahil po sa mga oportunidad na ginagawa mo po sa amin para kami po, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod po sa inyo ng tapat, Panginoon. Hallelujah, dahil alam namin na lalapit na ang inyong pong pagbabalik. Kaya salamat po sa Evangelist Ministry, sa Pure Gospel to the Whole World na ginagamit mo na platform upang mapaabot namin, Panginoon, ang inyong pong dakilang mensahe, kaligtasan, kagalingan, restorasyon, Panginoon, hallelujah, revival sa mga iglesia po sa buong mundo. Kaya marami pong salamat. Muli ingatan niyo po ang inyong abang lingkod. Huwag ako ang makita, Panginoon, kundi ikaw, O Diyos. Hallelujah. Ang Santo mong Espiritu kasama ng mga anghel ang maghatid, Panginoon, ng inyong pong salita sa bawat isa, Panginoon, na inyong pong mga anak. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Ingatan niyo po ako. Ganun din ang bawat isa. Muli, sa iyo ang karangalan, kadakilaan, pagsambat, pagpupuri. Sa pangalan mo lamang, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon mga kapatid at muli magandang gabi na naman sa bawat isa, magandang umaga sa iba't ibang panig ng mundo, magandang tanghali sa iba pang parte ng mundo. Kaya maraming salamat po at Webes na naman ang Pure Gospel to the Whole World. Okay, ang Evangelist Ministry. Ngayon po mga kapatid, ako po yung mga ngaral, medyo naging controversial nga itong title ng ginagawa ko ito. Dahil nung ipinost po namin dito sa Facebook, bigla may mga nag-message. Ba't may talaga? Ba't may talaga? Kasi ang title ko po si Jesus ang noon, ang ngayon, at ang magpakailanman. Tapos, talaga? Ayun. So, ba't may talaga? So, yun po yung mga part lang po ng mga tawag ko dito, titulo ko para madaling matandaan, madaling mapansin po na pag-uusapan. Yun po. So hindi na po ako magtatagal mga kapatid. Hallelujah. Nais ko pong ibigay sa inyo ngayon ang pangangaral ng salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Praise God. So may PowerPoint uli ko. Ito po yung title ko, si Jesus, ang noon, ang ngayon, ang magpakailanman. Talaga? Kahit ako nga po mga kapatid natatawa lang po ako sa title ko. But anyways, minamahal, alam ko po na magiging kasabikan po ito dahil ito na yung pangaral ko na noon pa mga kapatid, pero ang dami pong nagre-request, hindi na namin nasubaybayan yung turo mong ito, kaya baka pwede ibalik mo uli. Okay? So mga kapatid, bibigyan ko po ng daan ngayon ang pangaral ng salita ng Panginoon na si Jesus noon, ngayon, magpakailanman, talaga. Ayan. Praise God. So, simulan ko mga kapatid dahil po, kaya may talaga, ako'y nababagabag po dahil one time may pumunta po rito sa bahay at kinausap ako. Siya po ay hindi talaga naniniwala. Hindi siya naniniwala kay Jesus Christ as Savior. So, kumbaga parang kahit papano, medyo may dating sa puso ko na masakit dahil kaibigan ko, pero wala akong magagawa mga kapatid, dahil yun yung kanyang parang faith ba? O kanyang, hindi naman faith, kundi kanyang paniniwala o ideolohiya. Mga kapatid, meron kasi rin nakalagay po sa internet ngayon, nag-history, nag-fact check po ako, mga kapatid. Nag-fact check at sinubukan ko lang naman, yung patungkol kay Heso Kristo na i-fact check po, mga kapatid. Dito po sa Washington Post, nakalagay po, did historical Jesus really exist? Tapos, the evidence just doesn't add up. Parang gano'n. At pag pinagpatuloy nyo pa, yung write-ups na ito, mga kapatid, parang pinabubulaanan talaga nila na nag-exist ang ating Panginoon. Ito rin po sinabi sa history.com. Sabi po, archaeological evidence of Jesus does not exist. At ang nakakalungkot, the lack of evidence, sabi rito, does not mean a person at that time didn't exist. It means that she or he, like 99.99% of the rest of the world at the time, made no impact on the archaeological record. So, kumbaga parang hindi talaga nila nabigyan ng pansin, mga kapatid, pagka sinabi na mga archaeologists, hindi naman lahat, mas marami po talaga hindi naniniwala
sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so sa media ngayon, lalo pagdating po sa centennial at saka millennial na grupo ng generation natin, hindi ko naman nilalahat mga kapatid, pero most of them, mga kapatid ngayon, nakatutok na sa kanilang mga gadget, sa laptop, sa cellphone, at isang click lang nila, pwede silang pwede nilang malaman kung ano yung tama at mali, pero hindi pa tungkol sa katulad po sa atin na pang-relihiyon. Nag-explore po sila ng mga bagay-bagay para ayon sa ikatutuwa lang, pansarili lang po nila mga kapatid. Kaya nakakabagabag kung ito po yung makikita ngayon nila sa internet na si Jesus hindi nag-exist, na hindi talaga, o myth lang, mythology, myth, si Jesus. No, nakakalungkot mga kapatid, lalo ngayon, alam natin na talagang binigyan na ng pagsukol no po sa mga iglesia para yung pong matatanda o may edad at mga bata hindi makapunta. Ito pa naman yung pag-asa ngayon natin sa mga iglesia, yung mga kabataan. Okay, pero ngayon para bang hindi na nagiging sikat ang pangalang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. Pero salamat pa rin sa Panginoon na kahit ganito po ngayon ang sitwasyon ng mundo ngayon, na pagulo na ng pagulo, still may Biblia pa rin mga minamahal. May Bible pa rin, open pa rin ang Bible. Na kung mayroong mga bad news na naririnig tayo, nakikita sa telebisyon, sa dyaryo, may good news pa rin pala tayo mga kapatid. At ang good news na yan ay makikita mo lang, hallelujah, sa salita ng Panginoon, sa Biblia, na walang iba, ang Panginoon ang siyang author at napakarami pong mga writer. Isa lang ang author, ang ating Panginoong Jesucristo. Pero pinabubulaanan niya ng siyensya, pinabubulaanan niya ng mga ateista, pinabubulaanan niya ng mga matatalinong tao, mga minamahal. Pero salamat sa Panginoon sa gabing to. Hallelujah. Tandaan mo, hindi siya nagbabago. Hallelujah. Noon, ngayon, at magpakailanman. Kung paano siya sa lumang tipan na kumilos na makapangyarihan, gumawa ng mirakulo at himala sa mga anak niya. Ganun din sa bagong tipan. Hallelujah, nung nagkatawang tao siya, hindi siya nagbago mga kapatid, hanggang ngayon po, sa panahon natin ngayon, bilang banal siyang espiritu, hindi siya nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. At ang isang katotohanan dito, mga kapatid, last Thursday, na kami po ay nangaral, nag-broadcast kami ng ministry na evangelist ministry, alam niyo po ba? Hallelujah, isang pamilya po sila, akala ko isa lang. Hallelujah, isang pamilya sila na nanonood ng evangelist ministry sa kanilang tahanan. Hallelujah, hindi mapigilan na puspos sila ng banal na espiritu. Kaya kung paano ang Panginoon kumilos ng lumang tipan, bagong tipan, hanggang sa tipan natin ngayon. Hallelujah, praise God, kumikilos pa rin ng grabe ang ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Kaya mga kapatid, nakakalungkot sa mga media, sa mga lumalabas na mga ganito, mga kapatid na mga news na. Okay? So simulan ko na po mga kapatid. Dito po, sa inyong makikita, may dalawang nag-uusap. Ang nag-uusap po dyan ay si Balaam at ang kausap niya rito mga kapatid ay walang iba kundi si King Balak. O sabihin na natin sa Tagalog, Balak. Ayan. Si Balaam, Propeta Balaam, at si King Balak. Ano kayang pinag-uusapan nila? Mga kapatid, nung time kasi na yan, na nag-uusap po sila, meron pong gustong ihayag itong si King Balak, no? Humingi siya ng tinatawag po na suporta dito kay Propeta Balaam. At ano yung suportang yun? Takot na takot si King Balak dahil po mula sa Egypt, yung mga anak ng Diyos, hallelujah, yung mga Israelites, nung umalis na sila sa lupa ng Ehipto at papunta na sa lupang pangako, lahat po ng bayan na kanilang pagkampuhan mga kapatid ay talaga pong gusto silang i-wipe out, patayin, gusto silang libulin, pero wala silang magawa mga kapatid. Dahil yung mga anak ng Diyos, yung mga Israelita, ay talagang sinasamahan ng ating Panginoon. At yung time na ito na King Balak, katatapos lang nila sa Edom. Mga kapatid, dito po kay King Balak, papunta na sila dito po sa Moab, na kung saan pinagaharian ni King Balak. Medyo si King Balak sa time na ito mga kapatid ay takot na takot. Okay? Takot na takot po siya. Ituloy natin mamaya kung bakit natatakot itong si King Balak. Hallelujah. At tinawag niya itong si Propeta Balaam. Praise God. Sa Bible, itong sinabi.
Sa Numbers 22 verse 6, come now, therefore I pray thee, curse me these people, sabi ni King Balak kay Propeta Balaam, come now therefore I pray thee, curse me these people, sumpain mo mga taong ito, for they are too mighty for me, peradventure I shall prevail, that we may smite them, okay, and that I may drive them out of the land, for I wot that he whom thou blessed is blessed, and he whom thou cursed is cursed. Pinatawag kita ngayon, Balaam, sumpain mo ang mga taong ito para umalis sila sa aking bayan. Sabing ganyan ni King Balak. King Balak, talagang may masamang balak. Okay, sa Tagalog, ito po nakalagay mga kapatid. Hallelujah. Parito ka ngayon, isinasamo ko sa iyo, sabi ni Balak kay Balaam, na sumpain mo sa akin ang bayang ito. Kasi from Edom, papunta na sila sa Moab, yung pong bunch of mga Hebrew, mga kapatid, ang dami nun. That's 2.4 million hanggang 3 million. Ayan, papunta na sila sa lupang pangako at madadaan sila rito sa Moab. Parito ka ngayon, isinasamo ko sa iyo na sumpain mo sa akin ang bayang ito sapagkat sila'y totoong makapangyarihan kay sa akin. Marahil ako'y nanaig na aming masasaktan sila at akin silang mapapalaya sa lupain sapagkat talastas ko na ang iyong pinagpala ay mapalad at ang iyong sinumpa ay mapapasama. So may believe itong si King Balak kay Balaam, okay, na kung sino ang iyong susumpain ay mapapahama, kung sino naman ang iyong pinagpala ay mapalad, sabing ganyan. Kaya itong bayang ito na pumasok na sa aking bansa, iyon na silang sumpain, ang sabi po ni Balak. Sa Hebrews 13:8, ito nakalagay. Di ba meron tayong title? Si Jesus noon, ngayon at magpakailanman. Dito po kinuha ang titulo sa Hebrews 13:8. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. So may tanong ako kanina, talaga? Diba? Talaga? Sa Tagalog, ito po, sinagot. Si Jesucristo, 13:8 ng Hebrew, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon. Oo, sabi rito, oo, at magpakailanman. So, ang Biblia na mismo sumagot sa katanungan, talaga? Kasi yung salitang talaga parang nag-aalinlangan, no? Parang may doubt ka. Pero sinagot na rin mismo ng Bible, oo. Hallelujah. Hindi talaga, kundi oo. Siya noon, ngayon, magpakailanman. Basbasan ng Diyos ang pagbabasa ng banal na salita. Kaya pamamagatan ko po ito mga kapatid. Si Jesus, ang noon, ang ngayon, at ang magpakailanman. Talaga? Ayan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. So nag-uusap si Balaam at saka si Balak. Mga kapatid, apat yung nakita ko kung bakit itong si Balak ay kinakabahan. Number 1, sa verse 4 ng Numbers 22 verse 4, and Moab said unto the elders of Midian, now shall this company, okay, this company lick up all that are round about us, as the ox licketh up the grass of the field. And Balak, the son of Zippor, was king of the Moabites at that time. Kinakabahan mga kapatid itong si Balak kasi lahat ng puntahan na bansa ng mga Israelita, lahat po ng pananim, lahat ng puno, mga ganyan, ay talagang nasasalanta na para bang mga baka raw sila na kumakain ng damo. Alam niyo, baka pag kumain ng damo, walang itinitira yan. Lalo kapag hindi yan nakatali. Walang titira yan. Talagang ganun, mga kapatid, ang baka. At ang baka kahit nagpapahinga na, mga kapatid, nguya pa rin ng nguya yan. Nguya pa rin ng nguya. So, una, kinabahan siya na, ito mga matatakaw to. Talagang mawawala yung mga pananim namin. Sabi ganyan. Number 2, sa Numbers 22 verse 4, ito nakalagay. Okay? Verse 5. He sent messengers before unto Balaam, the son of Beor, to Pethor, which is by the river of the land of children of his people, to call him, saying, behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they covered the face of the earth. Ganun karami. Halos i-cover daw po ng mga Israelites yung face of the earth. So takot si Balak na, baka pati yung buong bayan nila kubkubin ng mga Israelita. Yun yung pangalawa.
Sabi po mga kapatid, they cover the face of the earth. Pangatlo, kung bakit takot si Balak, sa verse 6, ito, come now therefore, I pray thee, curse me these people, for they are too mighty. Too mighty. Sobrang, pag sinabing mighty, malalakas, matipipuno. Okay? For me, peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them out of the land. For I wot that he whom thou bless is blessed, and whom he thou curseth is cursed. So, takot siya mga kapatid dahil mighty yung mga Israelita. So, ito yung sinabi ni King Balak kay Balaam. Balaam, baka naman po pwede, pakisumpa mo naman itong mga anak ng Diyos. Oh my God, pakisumpa. Dahil ako, alam ko, kahit hireling prophet ka, kahit bayaran na propeta ka, ang ibinibless mo, binibless din naman ng Lord. Ang sinusumpa mo, pinarurusahan. Parang ganun yung gusto ni Balak, mga kapatid. Sino ba si Balaam? Dahil may nakuha ako ng mga kapatid na calling card ni Balaam. Calling card. Balaam, may heading siya, prophet for hire. Prophet for hire. Okay. Matagal na kasi itong calling card na to, kaya sira-sira na. Siya po yung anak ni Bior. Okay. May ino-offer siyang services. Pet psychic siya. Okay, nakakausap niya yung mga pet, ganyan. At meron siyang ino-offer na services din yung cursing, pagka-curse, pagsusumpa. Yan. Palmistry, yung pagbasa ng mga palad. At ang address niya, siya po ay galing sa Pithor, Mesopotamia, at may cellphone number pa siya. Ang cellphone number niya ay Numbers 22 verse 5. Ito yung calling card niya. Nakapagkatuwaan ko lang naman mga kapatid. Okay, kilala niyo si Balaam, di ba? Pagka nakita niyo yung larawan na ito, siya po yung tinatawag na 3 beses humataw sa asno niya. Okay, dahil sa ayaw ng Panginoon na itong si Balaam pumunta kay Balak. Ayaw ni Lord na tulungan si Balak. Pero ang tigas ng ulo nitong si Balaam kasi may pinangako rin sa kanya na pupunuin ng mga jewelry, mga ginto, yung tahanan niya kung magiging successful yung gusto ni Balak. So mga kapatid, ayaw ng Panginoon na pumunta si Balak o Balaam kay Balak. Kaya ang ginawa, inutusan ng Panginoon yung angel, hinaharang po niya yung asno. Kung saan papunta yung asno, para makapunta sila kay Balak, hinaharang po ng angel. Kaya lumilihis yung asno. At pangatlong lihis, pinagpapalo na po siya mga kapatid nitong si Balaam. Kaya nagalit ang asno, nagsalita ang asno, ba't mo ako pinagagalitan mula nung inalagaan mo ko hanggang ngayon mo ako pinapalo, bakit? Ayan, nagsalita yung asno. So ito yon si Balaam mga kapatid. Gusto ko lang i-remind sa inyo. Okay, so nag-usap sila mga kapatid. Okay, now, ang ganda ng timing, hallelujah, ng pangangaral kong ito mga kapatid. Dahil, many times nangangaral po tayo, mga pastors, mga evangelists, laging ang pinapangaral natin pagdating sa tabernacle, ay yung pong perimeter ng tabernacle lang, yun pong laman ng tabernakulo lang, lahat ng tinatawag na mga gamit sa loob ng tabernakulo lang. But this time, subukan naman natin lumabas ng tabernakulo at tignan natin ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo para sa panahon natin po ngayon, mga minamahal. Dahil ang gusto ko, sa bawat pangangaral ko, kahit mapa-end time man ito, mga kapatid, mapa-salvation man ito, mapa-restoration man ito, mapa-revival man ito, mga kapatid, hallelujah, ang gusto ko laging mangyari, si Kristo pa rin, si Jesus pa rin, ang maging sentro, hallelujah, ng evangelist ministry. Wala akong pakialam sa iba mga kapatid, hallelujah, na Diyos dahil hindi ko sila kilala, pero yung isang Diyos na kilala ko at ang pangalang Jesus, siya ang gusto kong maging sentro lagi sa pangangaral ko. Siya ang gusto kong maging sentro, hallelujah, sa broadcasting na ito. Siya ang gusto kong maging sentro, hallelujah, para maligtas ka. Siya ang gusto kong maging sentro mga kapatid, para ma-restore ka. Siya ang gusto kong maging sentro para ikaw ay magkaroon patuloy ng revival sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil wala akong ibang alam na Diyos, hallelujah, na nabuhay noon, ngayon, at magpakailanman
magpakailanman, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Hindi siya nagbabago. Kung paano siya, mga kapatid, hallelujah, gumawa, makapangyarihan ng old, na new, at hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa ng Panginoon. Gusto ko, sa pangangaral kong ito sa gabing to, muli maging sentro ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So nag-usap sila, mga kapatid. Tingnan nyo ngayon ang conversation. In Numbers 22 verse 6, "Come now therefore, I pray thee. Curse me these people." Ulitin ko, nagkakampo na kasi yung mga Israelita, yung mga anak ng Diyos, sa loob po ng Moab na pinaghaharian ni King Balak. "I pray thee, curse me these people, for they are too mighty for me. Peradventure I shall prevail that we may smite them, and that I may drive them out of the land." Ayoko. Nabalitaan ko kasi kung paano ang ginawa nila sa mga Amorites, sa mga tawag dito, mga bansa na pinuntahan nila, Amalekites. Nabalitaan ko. Ayoko manggulo o manira sila dito sa aking bansa. Kaya gusto ko silang paalisin. Okay, "That may I smite them, and that I may drive them out of the land, for I wot that he whom thou blessed is blessed, and he whom thou cursed is cursed." Ayoko. Bakit kaya, mga kapatid? Ito ang matinding katanungan. Bakit ayaw ni King Balak na ang mga Israelites magkampo sa Moab? At bakit din hindi maisumpa-sumpa? Hallelujah! Hindi maisumpa-sumpa ni Balaam ang mga anak ng Diyos. Dito po sa Numbers chapter 2, may kampo tayong pag-uusapan. At yung kampong ito, mga kapatid, ay patungkol pala sa ating Panginoong Hesukristo. Old Testament time, mga kapatid, hallelujah, nag-i-exist na ang ating Panginoong Hesukristo. So ito po yung mga tinatawag na misteryo na gusto ko na hindi lang ako makaalam, hindi lang yung karamihan makaalam, kundi lahat sa buong mundo ay makaalam. And also, I give credit, mga kapatid, some of my reference. Okay, so ang kampo sa chapter 2 ng Numbers, mga kapatid, ay may itinatagong misteryo. Kasi parang ang sarap mangaral na may mystery na biglang, wow, may makikita tayo. Some, alam to, but some hindi pa, pagsama-samahan natin. Okay, sa Psalm chapter 40 verse 7 and Hebrews chapter 10 verse 7, may binanggit ang Bible. "The volume of the book is written of me." Patungkol to kay Jesus Christ. The volume from Genesis to Revelation, hallelujah, the volume of the book is written of me. Every detail by design. Ito po ay patungkol sa camp ng Israel. Nagkampo sila. Every detail by design, there might be hidden behind the details of the camp of Israel. Wow! Hallelujah! Para bang nakakasabik ngayon? Para bang may gustong i-broadcast ang Panginoon na hidden, a message, hidden mystery na nakalagay sa detalye doon sa kampo. Kaya ganoon na lamang si King Balak, mga kapatid, na masama ang balak sa mga anak ng Diyos, mga kapatid. And mind you, sa panahon natin ngayon, hindi mo lang alam, ang sama ng balak po sa mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Pero huwag kang mag-alala, sa mensaheng ito, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. So every detail by design sa kampo, there might be a hidden behind the details of the camp of Israel. Tingnan yung mabuti, mga kapatid, ha. Ito yung tinatawag na rabbinical precision. May binanggit ang Numbers chapter 2 ng rabbinical precision. Pag sinabing precision, it should be precise. Kung ano ang sabihin ng Lord, it should be precise. At dapat walang dagdag, walang bawas. Pati nga ang templo, mga kapatid, di po ba ni Solomon? Lahat po ng detalye ibinigay ng Panginoon. Ganon din pala dito po sa pagkakampo ng mga Israelita sa ilang. Merong rabbinical precision. Kaya ako'y naniniwala, hindi aksidente na naging Kristiyano ka. Hindi aksidente na na-born again ka. Plano pala lahat ng Panginoon, lahat ng ginawa niya para ikaw ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So precise ang Panginoon, detalyado ang ating Panginoon, hallelujah, sa due time, hallelujah, at maaring ito yung gabing ito, sa due time, wow, may plinano na ang Panginoon, precise mga kapatid, eksakto, hallelujah, baka ngayon ka, hindi baka kundi ngayon ka maliligtas, ngayon ka i-heal, ngayon ka i-restore, yung hindi yung hindi mo pagkakaroon ng anak, kapatid at kaibigan for 10 years, baka ito yung panahon na matagtagan ang iyong pananampalataya dahil precise ang Diyos. Hallelujah! Hindi siya nagkukulang. Kapag sinabi niya, ginagawa po niya. Hallelujah! At ikaw na hindi nanganganak for 10 years in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Hallelujah! Buksan ng Diyos yung bahay bata mo. Hallelujah! Nang sa ganon magkaroon ka ng anak in the name of the Lord Jesus Christ. So may rabbinical precision, mga kapatid. Ano yung rabbinical precision? Rabbinical precision is this. Magkampo ka, the camp of Judah ay ito. Sa east ng tabernakulo, okay, doon magkampo ang mga Levites. The camp of Judah sa east of Levites. Sa south naman ng Levites, remember, ang tabernakulo o tabernacle nasa gitna, ha? Pero sa Levite camp, sa labas ng tabernakulo, nandoon yan yung Levites. Pero outside ng Levites, may mga kampo. At yung mga kampo, mga kapatid, meron pong kanya-kanyang leader sa 12 tribes of Israel. So sa east ng Levite, doon magkampo si Judah. Sa south ng Levites, doon magkampo si Reuben. Sa north ng Levites, doon magkampo si Dan. Sa west ng Levites, doon magkampo ang Ephraim, mga kapatid. And then, strict obedience, sabing ganyan ng rabbinical precision, strict obedience, i-deny ninyo ha. Sabi ng Lord, i-deny ninyo ang area ng southeast, southwest, northeast, i-deny ninyo, meaning huwag kayong magkakampo doon. Magkampo lang kayo sa north, south, east, west. Pero yung mga southeast, northeast, huwag kayong magkakampo. Mga precision, ito ng Panginoon. O gusto ito ng Diyos sa rabbinical precision. Ano pa? Ang rabbinical precision pa ay ito. Thus, only cardinal direction ordained, only the width of Levites camp allowed. Kahit ilan sila sa Levites camp, okay lang. Pero, doon sa labas ng kampo ng Levites, mga kapatid, may rabbinical precision. At ito yung pag-uusapan natin. At ang length ng bawat kampo, proportional to population. Proportional dapat ha? Kung ilan lang kayo na bayan ko, na kampo ko, okay? Yun lang ang gawin ninyong bilang. So, proportional ang length to population. Ito yung binili ng Lord sa camp of Israel. Now, sa UPC, sa Light for Living, may ganito po na litrato. So kung mapapansin ninyo mga kapatid, nasa gitna yung tabernakulo. Pero yung southeast, northeast, mga ganyan, hindi nila nilagyan ng kampo. Bakante. Hindi sila naglagay ng tent doon mga kapatid. Ito, yung aral po natin, turo po ito, hallelujah, sa Light for Living. So nandiyan yung mga tribe, okay, na iisa-isahin ko, mga minamahal. May 4 na camp, may 4 na mga tents, mga kapatid, ang Israel. Okay, si Judah, magsama-sama kayo ha, isama mo si Issachar, isama mo si Zebulun. Pero Judah, ikaw ang manguna. At nandyan mga kapatid kung ilan po sila sa camp ng Judah. Okay? Sa Ephraim, kasama niya si Manasseh at si Benjamin. So andyan din yung populasyon po ng 3 kampong yan. Pagdating naman po kay Reuben, andyan din po yung populasyon at kasama niya si Simeon at si Gad. At dito naman kay Dan, kasama niya si Asher at si Naphtali. So may kanya-kanyang populasyon po sila. Okay, palaot pa tayo mga kapatid. Kay Judah, tignan nyo yung bilang ng populasyon para po sa kampo. 186,400. Ito po yung nakalagay sa Numbers chapter 2. Sinum up na lang mga kapatid para hindi nyo na mabasa isa-isa. Sa Judah, 186,400. Sa bansa o sa kampo naman ni Ephraim, tingnan nyo po 108,100. 108,100. Yun pong laman ng populasyon nila. Kay Reuben naman, 151,450.
450. At kay Dan, 157,600. Tingnan nyo po, mga kapatid. Titingnan lang natin ha. Ito pong si Judah, 186. Ang dami, di po ba? Ang dami. Ito naman kay Ephraim, 108. Ang konti. 108,100. Itong kay Ruben at saka kay Dan, halos magkapareho. Kay Ruben at saka kay Dan, halos magkapareho. Nagkaiba lang kay Judah at Ephraim. Kay Judah napakarami at kukunti lang kay Ephraim. Tingnan nyo munang mabuti mga kapatid ha. Okay. Ito po yung tabernakulo. Itong nasa gitna. Ito yung tabernacle. Okay. At ito po mga kapatid, sa labas ng tabernakulo dapat magkampo yung mga Levites. So nandyan yung west, bandang taas, na kung saan nandun po yung pinaka-unahan ng tabernakulo. At dito sa east, sa east, ito po yung gate o pasukan ng tabernakulo. Ito rin po yung sinabi ng Diyos. Nasa gate, dapat toward east. At ang ulo ng tabernacle, west. At dito sa right, north. At sa bandang baba ay ang south. Ito po ang gusto ng Panginoon. Ito po yung tinatawag na rabbinical precision. At i-deny ninyo, sabi po, i-deny ninyo ang southwest. Huwag kayong magkaroon ng kampo sa southwest. Huwag din kayong magkaroon ng kampo sa northwest. Huwag kayong magkaroon ng tent o kampo sa northeast at ganun din sa southeast. Magkampo lang kayo sa west, sa north, sa east at sa south. Pero yung southwest, northwest, southwest, huwag kayong magkampo rito. Sabi ng ating Diyos, mga kapatid. Then, doon sa bandang west, doon po yung mga Levites. 7,500 po sila. Ang tawag po sa kanila, Gershonite, mga kapatid. Sa banda naman po ng north, nandito yung Merarites na Levites. 6,200 po sila. So, hindi pare-pareho, no? Populasyon. Dito naman sa south, yung mga Levites, ang tawag po sa kanila naman dito, Kohatites. 8,600 sila. So, ang Levites pala, talaga Kohatites, no? Taga-kuha ng tithes, ba ganun ba yun? Part ng Levites, Kohatites, 8,600 sila. At dito sa bandang east, si Moses at si Aaron, kaya ang total po ay 22,300 na mga Levites. I-zoom out natin mga kapatid. So ito na po mga kapatid, yung mga Levites. Okay? So rabbinical precision ang gustong gawin ng ating Panginoon. I-zoom out uli natin. So ito ngayon mga kapatid, tignan mong mabuti. Tignan mong mabuti ang gadget mo sa itinuturo ko. Okay? Sa west mga kapatid, doon po si Ephraim na may populasyon sila na magkakampo na 108,100. Yung pinakakukonti, 108,100. Sa parte naman ng north, mga kapatid, kay Dan, ang populasyon nila ay marami kaysa kay Ephraim, 157,600. Sa parte naman ng east, mga kapatid, kay Judah, ito yung pinakamarami, 186,400. At sa south naman, nagkampo si Ruben na may 151,450. Kung titignan ninyo, itong south at saka ang north, halos pareho ang populasyon. Di po ba? Itong south, okay? Itong south at saka itong north, almost the same ang populasyon. Konti lang eh. Ang tinatawag na difference. Difference of 5,000 lang. Pero yung west, 108,000 is kukunti kumpara sa east na 186,400. Wow! I-zoom out kaya natin mga kapatid. I-zoom out pa natin. Hallelujah. So andun pa rin yung rabbinical precision. Nag-usap ngayon itong si Balak at si Balaam. Takot si Balak sa pagkakampo ng mga Israelita sa Moab. At ito ang usapan. Sa verse 5 ng Numbers 24, nakita mga kapatid ni Balaam, hallelujah, sabi niya, how goodly are thy tents, O Jacob, and thy tabernacle. And Balaam, si Balaam, lifted up his eyes
And so Israel abiding in his tent according to their tribes. At ang sumunod na verse, and the Spirit of God came upon him. Alam niyo po ba, nung time na yan, dinala ni Balak si Balaam doon sa valley of tawag dito mga kapatid, sa valley po ni Baal, doon unang ipinakita ni Balak ang mga anak ng Diyos. At alam niyo kung ano ang nakita nitong si Balak o Balaam mga kapatid, hallelujah, doon sa high places, he see the utmost part of the people. Yung dulo lang ha, buntot lang ng tabernakulo at kampo. Buntot lang mga kapatid. Hindi pa nakita ni Balaam ang kabuuan ng tinatawag po, hallelujah, na tent, ng tabernakulo, ng pagkampo. Hindi pa nakita ni Balaam. Buntot pa lang, hallelujah, buntot pa lang ang nakita, mga kapatid, ni Balaam. Ito na ang pangyayari. Oh, how goodly are thy tents, O Jacob, and thy tabernacles. And Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel abiding in the tents according to their tribes, and the Spirit of God came upon him. Ulitin ko, mga minamahal kong taga-subaybay. Hallelujah. Buntot pa lang ng tent, hallelujah, ng mga tribo ang nakita ni Balaam, na ramdaman na niya yung banal na espiritu, hallelujah, nung oras po na yun. Buntot pa lang mga kapatid. Sa New Testament, sa bagong tipan po, may nakalagay. Ito po ang sabi ng New Testament, mga kapatid. In whom ye also trusted. Diba? Sumampalataya ka, naniwala ka na sa Panginoon nung tinanggap mo siya. After that, ye heard the word of truth. Hallelujah. The gospel of your salvation, in whom also, after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Nung na-born again ka, nung tinanggap mo si Jesus, nabautismohan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At ikaw ay naka-receive ng Holy Ghost. Yun po yung sealed of ownership ng ating Panginoong Kristo na naka-receive ka. Hallelujah. Ng baptism of the Holy Ghost. At ang sabi po sa binasa natin sa Old Testament kanina, nakita pa lang ni Balaam yung buntot ng kampo, naramdaman niya na yung Spirit. Hallelujah. At sa New Testament, mga kapatid, yung Holy Ghost naman na na-receive mo, yung Holy Ghost, hallelujah, na na-accept mo, yun yung seal of ownership na pag-aari ka ng ating Panginoong Kristo. At kung itutuloy pa natin yung basa, mga kapatid, sa verse 14, which is yung Holy Ghost, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Yung Holy Ghost pala na nare-receive natin mga kapatid at na-receive natin, hallelujah, earnest of our inheritance pa lang pala yun. Pag sinabing earnest mga kapatid, hallelujah, ang ibig sabihin sa Stronghold Encyclopedia, given in advance as security for the rest. Given in advance as security for the rest. Yun yung earnest. Ibig sabihin pala, hallelujah, sa panahon natin ngayon, pag naka-receive ka ng Holy Ghost, down payment lang pala yun ng Panginoon. The earnest of our inheritance. Down payment pa lang siya. Mga kapatid, and no doubt, mga kapatid, kaya nung nakita yung buntot pa lang ng kampo ni Balaam, mga kapatid, nakatanggap na siya ng Espiritu ng Panginoon. Ganon din sa panahon natin ngayon. Pag naka-receive ka ng Holy Ghost, down payment pa lang yan. Down payment pa lang yan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa down payment na yan ng Holy Ghost, grabe na, di ba? Nakakaramdam ka na ng kakaibang pagbabago sa iyong buhay. Down payment pa lang yan, gumagaling ka na sa karamdaman. Ye shall receive power, ang sabi ng Bible. Down payment pa lang ng Panginoon yung pagtanggap mo ng Holy Ghost. Hallelujah! Nakakatanggap ka na ng revival. Grabe, down payment pa lang yan. What if? Hallelujah! What if ibigay na ng Diyos, mga kapatid,
Ayun yung masasaksihan natin mamaya kay Balaam. What if hindi na down payment ang ibigay ng Lord? Hallelujah. The earnest of our inheritance, purchase possession unto the praise of His glory. What if, hallelujah, dumating na ang time, hindi na down payment ang ibigay ng Diyos, kundi full na. Full na. Oh, hallelujah. Ganong expectation, ganong kasiyahan, ganong pong revival, God, ang ibibigay ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ituloy natin ng usapan nila, mga kapatid. Oh God, hallelujah. Nakita po ni Balaam, teka, ano ba yung ipagagawa mo sa akin, Balak? Ang sabi ko sa iyo, Balaam, sumpain mo. Sumpain mo yung mga Israelita. Takot ako sa kanila, sumpain mo. Then nakita, hallelujah, ni Balaam kung anong klase, mga kapatid, ng kampamento, ng tinatawag ko na kampo. Nakita niya? Kaya itong sabi niya, he couched, he lay down as a lion and as a great lion. Teka muna, Balak ha? Parang hindi ko masumpa yung mga Israelita. Kasi ang tingin ko, parang nagpapahinga na layon sila. Alam nyo, pagka nagpapahinga ng layon, lalo inahin, handang manakmal, mga kapatid. Kaya wag kang magkakamali. Sasakmalin ka ng leon. Yun yung parang nakita ni Balaam. Sabi niya, he lay down as a lion and as a great lion. Who shall stir him up? Sinong gigising sa kanya? Sino manggagambala sa kanya? Oh God, sa ngayon, ang dami nang gagambala sa iyo, di ba? May panggagambala ng utang. May panggagambala ng mga bilyon, di ba? May panggagambala ng sakit, karamdaman. May panggagambala ng problema. Sabing ganyan, yang nakita ko sa mga Israelita, parang nag-couch lang sila, parang nakayuko lang sila, pero handang dumamba. Ganun tayo ng mga anak ng Diyos. Once na narito na ang Holy Ghost sa atin, hallelujah, come what may, ang Diyos na ang tutulong po sa atin. Yun yung nakita ni Balaam. And blessed is he that blesseth thee, and cursed is he that curseth thee. Hindi ko po pwede, hallelujah, nasumpain, Balak, ang mga anak ng Diyos, dahil kung sinong susumpa sa kanila ay isusumpa rin, at kung sino magbe-bless sa kanila ay ibe-bless din. Ang sabi ni Balaam, hindi ko po pwedeng sumpain ang mga anak ng Diyos. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Ang kulit ni Balak. Ang kulit. Sabi po rito, mga kapatid, sabi ni Balaam, I shall see him but not now. Yun yung na-describe niya dun sa mga Israelites. I shall see him but not now. I shall behold him but not nigh. There shall come a star. Wow, my prophecy. There shall come a star out of Jacob, and scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab and destroy all the children of Sheth. Huwag kang magkakamali, sabing ganyan. Hallelujah, ni Balaam kay Balak. Dahil may propesiya akong nakikita. May nakikita ako sa future na yung lalabas na may scepter, hallelujah, magde-destroy sa Moab. Ginanyan, mga kapatid, ni Balaam si Balak. Huwag mong kakantiin, kaibigan, o kung sino ka man ang mga anak ng Diyos, huwag mong kakantiin. Dahil pagka ikaw ay may ginawa na masama sa mga anak ng Diyos, hallelujah, cursed ang dadating sa iyo. Ang gawin mo, i-bless mo na lang ang mga anak ng Diyos upang ikaw din naman ay i-bless ng ating Panginoong Hesukristo. And Balak said unto him, Come, I pray thee, with me unto another place. Sumama ka sa akin. Kasi ang nakita mo palang buntot Nagja-judge ka na kaagad. Sige, tignan natin yung kalahati. Sabi ganyan, I pray thee with me unto another place, from whence thou mayest see them. Thou shalt see but the utmost part of them, and shalt not see them all. And curse me them from thence. Kaya ka judgmental, Balaam, kasi yung buntot pa lang nakita mo Yung earnest pa lang, yung down payment pa lang Napuspos na o naka-receive na ng spirit si Balaam. Sabing ganyan ni Balak, huwag ka naman judgmental. Sumama ka sa akin. Punta tayo doon sa another bundok. Sabi ganyan, para makita mo, para sang-ayunan mo na ako na isumpa ko na ang bayan
Isumpa mo na ang bayan ng Israel. So mga kapatid, sa Numbers 23 verse 14, and he brought him into the field of Zupim to the top of Pisgah. So mula doon sa plain of Baal, umakyat sila dito po sa top of Pisgah. O ayan, sabi niya ni Balak, o ayan, nakita mo na yung kalahati. Nakita mo na yung kalahati ng tawag dito, pagkakampo nila. Sabi ganyan, sumpain mo na. Eh doon nga, sa buntot pa lang, hindi masumpa-sumpa. Ito pang kalahati, mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi po mga kapatid ni Balaam, hindi ko talaga masusumpa ang mga anak ng Diyos. O ganun ba? O sige, akyat pa tayo sa pangatlo. And Balak brought Balaam unto the top of Peor. Doon na sa pinakamataas na bundok para kitang-kita na. Oh, hallelujah! Kitang-kita na ni Balaam yung mga anak ng Diyos kung paano sila nagkampo, mga kapatid, para isumpa na. So, gusto ni Balak makitang buo. Alam mo, mga kapatid at kaibigan, yan ang gusto ni Satanas. Pagka buong-buo ka na sa Panginoon, hallelujah, buo na ang kaligtasan mo. Buo na ang tinatawag kagalingan mo. Buo na ang pagiging anak mo. Nandyan na yung seal of ownership sa'yo. Grabe ang magiging pagsubok. Pero huwag kang mag-alala. Talaga? Oo, huwag kang mag-alala. Ulitin ko, talaga? Huwag kang mag-alala? Huwag kang mag-alala. Hallelujah. Dahil itong message na to, para sa katiyakan ng pananampalataya mo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Akyat sila sa top of Peor, mga kapatid. And this time, nakita na, hallelujah, ang kabuuan na kampo ni Balaam. Okay. He had said, which heard the words of God, and knew the knowledge of the Most High, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open. Yun pala, mga kapatid, may kakaibang ginawa ang Diyos. True vision din, mga kapatid, binuksan ng Panginoon yung spiritual na mata ng taong ito para makita niya kung ano talaga yung sorpresa, the hidden mystery doon po sa kampo ng Israel. At ito ang nakita, ito sabik na rin mga kapatid, ito ang nakita ni Balaam at ni Balak nung sila'y umakyat sa pinakamataas na bundok at nakita po pababa kung anong klase ng kampo. Hallelujah! Ang kinatatakutan ni Satanas. So balik tayo sa slide. Andyan ang north, west, east, and south. Nakita rin natin sa gitna, mga kapatid, yung tabernakulo, the tabernacle, and outside the tabernacle, yung pong mga Levites. Ang pag-uusapan na lang natin, the length proportional to population. Kaya kanina, bumanggit ako ng mga leader, mga kapatid, na may kanya-kanyang kinasasakupang populasyon. Katulad sa north, mga kapatid, hallelujah, meron po si Ephraim na 108,100. Tingnan mong mabuti. Sa north, may nagkampo po. At ang kampong yan kay Dan, 157,600. At dito naman, mga kapatid, sa south, yung kampo po ni Reuben, 151,450. Proportional to population. Si Reuben sa south, halos magkapareho ng populasyon kay Dan sa north, mga kapatid. Pero sa west, kokonti. 108,100 kay Ephraim. Pero sa bandang east, mga kapatid, dito po kay Judah, 186,400 ang populasyon. Ngayon, ano talaga ang nakita ni Balaam nung umakyat siya sa pinakamataas na mountain para makita niya ang kabuuan? Hindi lang buntot, hindi lang gitna, kundi buong kabuuan ng kampo. Hallelujah! Ang nakita niya, mga kapatid, the length proportional to population
i-zoom out pa natin, umakyat tayo sa bundok, samahan natin si Balaam at si Balak, mga kapatid. Ito po ang nakita, hallelujah, ng dalawang taong ito. Yung rabbinical precision na buo, mga kapatid, ng kampo. Kaya takot na takot, mga kapatid, ang mga hari. Ano ang meron ang kampo? Pag sila ay lumalakad papunta ng lupang pangako, mga kapatid, sa bawat daanan nilang bansa, ito po ang lumalabas na kampo. Hallelujah! Kaya ang sabi, mga kapatid, ni Balaam, hindi ko pa siya nakikita, hallelujah, ng tuluyan, pero makikita ko rin siya. Kaya nung umakyat sa taas ng bundok, mga kapatid, ito na yung nakita ni Balaam. The volume of the book, sabi ng Bible, is written of me. Sabing ganyan, mga kapatid, from the top of the rock, hallelujah, I see him. Oh God, bakit hindi I see Moses, I see Aaron, I see Gideon, I see Joshua? Bakit sinabi ni, oh God, hallelujah, bakit sinabi ni Balaam, from the top of the rocks, I see him. And from the hills, I behold him. Hallelujah. Lo, the people shall dwell alone and shall not be reckoned among the nation. Ulitin ko, doon umakyat sila from the top of the rock, I see him. Hallelujah. Now, ang sabi pa ng Bible, and Balak's anger was kindled against Balaam, and he smote his hand together. And Balak said unto Balaam, I called thee to curse mine enemy, and behold, thou hast altogether blessed them these 3 times. Kaya kita tinawag, pupunuin ko ang bahay mo ng ginto, pilak, mamahaling alahas, at gusto ko lang isumpa mo yung mga anak ng Diyos. Pero hindi mo sinumpa. Ang ginawa mo, ibinless mo pa sila, hindi lang 1 beses, hindi lang 2 beses, kundi 3 beses mo pa silang binless. Sabi niya ni Balak, anong klase kang propeta? Hallelujah. And then, mga kapatid, behold, I have received commandment to bless. Sabing ganyan ni Balaam, I have received commandment to bless, and he hath blessed, and I cannot reverse it. Hindi ko na mababawi kapag binless ko na, hallelujah, ang mga tao ng Diyos. Ganun din po ang Panginoon sa panahon natin ngayon. Marami sa inyong kukutya, marami sa inyong maiinis, marami sa inyong maasar. Tatawagin ka pang luko-luko, tatawagin ka pang, hallelujah, tumba-tumba dahil na-slain ka. Marami sa iyong mantutuya, mga kapatid. Hallelujah, po pwede pang ipapatay ka pa o kaya ilagay ka pa sa prison, mga kapatid. Pero ang sabi rito, and he hath blessed, and I cannot reverse it. Hindi na po mababago ng sino man. Ang blessing ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa inyo na nakikinig sa buong mundo. Hindi na yan maire-reverse ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Kung paano niya i-bless ka sa simula pa lamang hanggang sa huli ng ating buhay, i-bless tayo ng ating Panginoon. Ano ba talagang nakita, mga kapatid, nitong si Balaam? Hallelujah! At base rin po rito sa Light for Living ng UPC, mga kapatid, ito po ang nakita, hallelujah, ni Balaam. At the top of the rock, I see him, and I behold him. Oh, hallelujah! Old Testament pa lang, mga kapatid, nakita na po ni Balaam, hallelujah, ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa Panginoon, the entire book was written of me, ang sabi niya. Kaya papaano ko mag-aalinlangan, mga kapatid? Hallelujah, papaano ko mag-aalinlangan na siya'y nagbago? Hindi po siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah, masama po ang balak o binabalak ni Balak, mga kapatid. Kaya kung may nagbabalak na isumpa ka, sabi ganyan, si Jesus ang sinusumpa nila. Sabi po ni Balak, sumpain mo na. Pero iba kasi ang nakita ni Balaam, ang nakita niya, hallelujah, ang ating
Panginoong Heso Kristo. Kaya kung may nagbabalak na isumpa ka, mga kapatid, si Jesus ang sinusumpa nila. Kung balak nila, hallelujah, nasiraan ka, si Jesus ang sinisiraan nila. Kung balak ang gawa ng masama, si Jesus ang pinagbabalakan nila. Kung nais nilang sirain ang iyong katawan, to destroy you, mga kapatid, sabi ni Jesus, destroy this temple, and in 3 days, I will build it again. Hallelujah. Si Jesus, mga kapatid, ang sinisira nila. Sabihin mo kay Satanas, Satanas, bring it on. Gawin mo na yung gusto mo. We are protected by His Word. We are protected by His blood. We are protected by His glory. We are protected by His knowledge and wisdom. We are protected by His image. We are protected by His grace. We are protected by His power. We are protected by His name. He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. And nobody, no one, even Satan could ever crush you nor curse you, mga kapatid. Sabi niya, I will not leave you nor forsake you, thus saith the Lord. I am your light, thus saith the Lord. I am your shield, thus saith the Lord. I am your deliverer, thus saith the Lord. I am your shield, thus saith the Lord. I am your comfort, thus saith the Lord. I am your healer, thus saith the Lord. I am your baptizer, saith the Lord. I am the way, and there seems, I am the way when there seems to be no way, mga kapatid. He is our King. He is the same yesterday, today, and forever. Talaga? Yes, talaga. He is the King of Israel. King of righteousness, King of the ages, King of the heaven, King of glory, King of kings and Lord of lords. He is our sovereign King. He is endurely strong. He is entirely sincere. He is eternally steadfast. He is immortality. He is graceful. He is imperially powerful. His impartiality merciful. He is the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He is God's Son. What else? What else, mga kapatid? He's the sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He is unparalleled. He is unprecedented. He is the loftiest idea in the literature. He is the highest personality in philosophy. He is the fundamental doctrine of truth theology. He supplies strength to the weak. He sympathizes and saves. He strengthens and sustains. He guards and He guides. He heals the sick. He cleanses the leper, forgives sinners. Hallelujah. He discharges debtors. He delivers the captive. Oh my God. Oh my God. Hallelujah. Old Testament time pa lang. Old Testament time pa lang. Na vision na. When God opens the spiritual eye of Balaam. And I saw him. Sabi po ni Balaam. Ano ang magiging dahilan? Para mag-doubt ako sa Panginoon. Wala na, mga kapatid. He defends the people. He rewards the diligent. And He beautifies the meek. Hallelujah. That is my God. And that is my King. He changes not. And He is the same yesterday, today, hallelujah, and forever. Kapatid, ikaw na nasa tahanan ngayon. Naramdam mo na nakaka-receive ka na ng Holy Ghost. Nakaka-receive ng Holy Ghost. Down payment pa lang yan ng Panginoon. Down payment pa lang. And yet, nare-revive ka na. Antayin mo. Ibigay ng Lord the fullness of His glory. Hallelujah. Pagdating ng panahon, the fullness of His glory. At sasalubong tayo sa Diyos. At sa Panginoon tayo, kailan paman. Kaya kung ikaw may karamdaman sakit, huwag ka mag-alala, nalalapit na ang katubusan po natin. Kung ikaw ay may problema spiritual, salamat nakikinig ka ngayon. Hallelujah. At tanggapin mo ang kalaguang spiritual. Kung nakikinig ka ngayon na gusto mo revival, gusto mong umawit, gusto mong sumayaw, hallelujah, dahil wala na pong gawain na nakikita ka, kahit sa bahay mo. Dahil may evangelist ministry katulad nito, hahayaan ka ng Panginoon sumayaw sa dakilang presensya niya. Ikaw na nangangailangan ng anak, hawakan mo tiyan mo ngayon. Hallelujah! Hindi siya nagbabago, kapatid.
na kung paano yung mga barren, kung paano yung mga hindi nagkakaanak sa Biblia, nagkaroon ng anak by faith. Ganun din, angkinin mo, in the name of Jesus, right now, meron diyan tinubuan, hallelujah, dilagyan, in-intubate na. Ang daming namamatay dahil sa na-intubate, right now in Jesus' name. Right now in Jesus' name. Hallelujah! By faith, kung naaabot ka ng tinig na ito, ipapanalangin ka namin. Sa lahat po ng mga may prayer request ngayon, mga kapatid, hallelujah, kami po ay mananalangin sa inyo.